Hi, good morning. Welcome to po sa Take 15. Ang topic po natin ngayon is Proverbs 4. Bago po tayo mag-start sa Proverbs 4, tayo po ay manalangin. Panginoon Jesus, maraming salamat po Panginoon sa oras nito Panginoon na ah, binigay niyo naman po ako ng privilege to share your word Panginoon sa lahat Panginoon ng sa ngayon na may share Panginoon, give us a wisdom and knowledge Panginoon. And Lord God, patuloy Panginoon na ikaw ang manguna sa oras na ito Panginoon. And Lord God, patuloy na guide mo po kami sa aming pakikinig at sa aming pag-aaral sa iyong salita Panginoon. Sa iyong papuri pagsamba Panginoon Jesus natin Lord God. Amen. Okay. Proverbs 4. Ito po. Sabi po rito, dinggin mga anak ang turo ng iyong ama. Sa inyo ang unawa kung laging diringgin siya pagkatiyak na mabuti itong aking sinasabi. Kaya't aking mga katuruan, huwag mong isang tabi. Noong ako ay bata pa, nasa kuko pa ni ama, batang-bata walang malay, tanging anak nga ni ina, itinuturo niya sa akin at kanyang sinasabi. Sa aking mga aral, buong puso kang manangan. Sundin mo ang aking utos at ikaw ay mabubuhay. Salita ko'y huwag mong lilimutin o tatalikuran. Ang pangunawa at karunungan. Sikapin makamtan, huwag mo itong pabayaan at ikay kanyang iingatan. Huwag mo siyang iwanan at ikay kanyang babantayan. Unahin mo sa lahat pagtuklas ng karunungan. Ito'y pilitin mong mata mo kahit gaano kamahal. Karunungay pahalagahan at ikay kanyang itataas. Bibigyan kang karangalan kapag iyong niyakap. Say korona sa ulo, saktal ganda, anong inam at putong ng kaluwalhatian sa iyong katauhan. Makinig ka aking anak, payo ko ay tanggapin. Lalawig ang iyong buhay, maraming taon ang bibilangin. Ika'y pinatnubayan ko sa daan ng karunungan. Itinuro ko sa iyo ang daan ng katuwiran. Hindi ka matatalisod sa lahat ng iyong hakbang. Mabilis man ng lakad ay hindi ka mabubuwal. Panghawakan mo nga ito at huwag pababayaan. Ito ay ingatan mo sapagkat sa iyong buhay. Ang daan ng kasamaan ay huwag mong lalakaran at ang buhay ng masama huwag mong pangang tutularan. Kasama'y iwasan mo ni huwag lalapitan. Pagkos nga ay talikuran mo, tuntunin ang tamang daan. Sila'y hindi makatulog kapag di nakagawa ng masama at hindi matahimik kapag na siya'y di na nagawa. Ang kanilang kinakain ay buhat sa kasamaan. Ang kanilang iniinom ay bunga ng karahasan. Ngunit ang daan ng matuwid parang bukang liwayway. Tumitindi ang liwanag habang ito'y nagtatagal. Ang daan ng masamay pusikit na kadiliman. Na hindi niya makita kung saan siya nabubuwal. Aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikili sa aking sinasabi. Huwag itong pababayaan mawawala sa paningin. Sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay. Nabibigay kalusug at kagalingan ng katawan. Ang puso mo'y ingatan mabuti at alagaan. Pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinatagay. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Palaging sa hinaharap ang ipukol ng iyong tanaw. Ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siyasatin mo mabuti ang landas ng lalakaran sa gayon. Ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Humakbang ng papaliw sa lahat ng kasamaan. Amen. Yan po yung Proverbs 4. Dito sa Proverbs 4, kung makikita po natin, yung pagpapahalaga sa karunungan mula verse 1 hanggang 9. Dito, tinuturo ng isang
ang isang ama ay nagtuturo sa kanyang ama at napakinggan ang kanyang aral. Then itinuturo rin sa kanya ng kanyang ama ang kahalagan ng karunungan. Yung karunungan ay pinakamahalaga kahit sikapin mong pagkaroon. Ibig sabihin, yun nga, tayo ah, bilang mananampalataya, bilang anak, dito sa Proverbs 4, tinuturuan tayo kung paano tayo makinig. Hindi lang sa kay Lord, kundi makinig din tayo sa ating mga magulang, kasi dito sabi nga dito 'di ba meron tayong physical father sa spiritual father. Yung spiritual father natin is si Father God, si Jesus Christ, and yung natin is yung mga biological father natin, yung parents natin, na tinuturuan tayo dito na makinig ng mabuti, makinig tayo ng mabuti sa mga payo. Sabi nga dito sa salita na to, wala namang sinabi rito, wala naman dito, yung pagsunod natin is a blessing talaga sa pagpapala talaga sa mga magulang, yung pagsunod natin sa ating mga magulang, no. Tapos dito nga sabi nga sa atin na tinuturo dito sa spiritual, na makinig tayo sa salita ng Diyos, sa karunungan. Kasi itong sinasabi nga, tinuturo dito na pakinggan natin, tinuturuan tayo na yung mga parents natin, tinuturuan din tayo kung paano tayo maging malapit sa Panginoon, kung paano tayo mag-pray, paano tayo manalangin, yung tamang manalangin, magbasa ng Biblia. Yan, tinuturuan tayo mapalapit sa Diyos. And dito tinuturo dito na na makinig tayo ng isik daw natin yung wisdom ng Lord. Ibig sabihin, yung word ng Lord, isik natin talaga. At hindi lang isik natin, kundi dapat pahalagaan natin at saka sundin natin. And dito sa na to, sa Proverbs 1:9 na to, tinuturo dito na gawin nating prioridad ang karunungan at unahin daw natin to, na isik na isik natin lagi yung wisdom kaysa sa mga bagay na pang samantala lamang dito. Dito sa buhay, yung mga bagay na nandito lang. Ibig sabihin, priority natin lagi yung wisdom. And yun nga, yung pagka pinariority natin yung karunungan, is the more na nabibless tayo. At yun nga, yung plano ng Panginoon sa atin, kung yung call natin, yung blueprint natin kung bakit ba tayo doon. Kasi mas the more na sinisik natin ng Lord, mas the more na nabavalue natin, nauunawa, nakikilala natin ang Lord. Pangalawa, yung plano natin, mas the more na maiintindihan mo bakit ka nga ba nandito, no? Di ba? Ang kaya ka ba pinanganak para kumain, matulog, mag-aral, magtrabaho, tapos magkapamilya, tapos na. Parang ganun ba? Ganun lang ba yung sequence? Yung sequence natin na halos karamihan ganun lang sequence. Dito, tinuturo dito mo talaga pagka sinik mo yung presence ng Panginoon, the more na maiintindihan mo kung ano ba yung pinakaplano sa'yo ng Panginoon. And dito sa verse 10 to 19, dito, tinuturo dito, ito yung pangaral na wag mong lakaran yung masama, yung wicked. Alam mo, kasi di ba sabi nga natin, itong mundo na to, maraming sa paglaki natin, hindi mo maiiwasan natin na sa gadget, sa social media, sa mga website, sa TV, sa paligid natin, paglabas pa lang natin, marami tayong makikitang common na nagiging normal na sa paningin ng bata o ng mga tao na yung mali nagiging tama na sa paningin ng bata. Ngayon,
sabi nga dito sa Proverbs na to, sa Proverbs 10:19, tinuturo ng Ama yung pagdidisiplina at tinuturo dito na lumayo. Ibig sabihin, wag nating pakisamahan o wag tayong makisali o mag-compromise doon sa mga gawain dito sa paligid natin na alam nating dapat yun nga tayo as a Christian ma-identify tayo as a Christian na yung ginagawa natin sa Panginoon, and yun nga maging tapat tayo sa sa ating sarili, hindi tayo maging compromising Christian nga. And dito sa kabuuan naman nito, sinasabi dito na tinuturo ng Proverbs 4 o dito sa Proverbs 4, tinuturo dito yung dapat na tamang gagawin mo, tamang landas, tamang tayo as a Christian, yun nga makita sa atin yung sample as a Christian, tayo yung living testimony. Ibig sabihin, pag ito kasi na dito, pag doon sa mga inaaral natin, sa mga binabasa natin, sa lahat ng binabasa natin, yung natututunan natin sa Panginoon, sa mga preaching, sa mga teaching, sa devotion natin. Ibig sabihin, dapat nakikita yung pagbabago, nakikita yung sa puso natin, nakikita sa reflection. Pag nakita sa atin, yung parang pag nakita ka ng ibang tao, kahit na parang ibang tao ka na, hindi yung ibang tao na yung aura mo, na hindi ka na katulad ng dating tao. Kung dati ang isang tao na pagkakanilan sa'yo is laging palatambay, yung parang nakikipagbarkada, yung nakikipag-inuman or something, lahat na nagiging common ka na doon. Tapos mula no nakilala mo si Lord, yun nga, parang nagkaroon ng massive transition talaga na hindi na nila sa'yo nakikita yung mga bagay na yun. And yun nga, dito naman sa verse 20 to 27, pinapakita dito na ingatan daw natin yung puso natin. Sabi dito, pagtuunan natin yung salita ng Diyos, pakinggan ang mga salita ng karunungan, at ilagay natin sa puso. Ingatan mo ang iyong puso na higit sa lahat ng bagay, sapagkat diyan nagmumula ang buhay. Ang puso natin ay may isip, damdamin, kalooban. Ang pinagmumula ng ating mga desisyon. Kapag malinis ang puso, magiging maayos ang pamumuhay. Yun nga, patuloy natin sa mga nakaraang ang service, laging sinasabi ng Lord nga sa atin na i-maintain natin yung puso natin na malinis, di ba? Pure, clean, yung nandun na dalisay yung puso natin na paano natin magagawa yun? Lagi tayong mag-seek sa Panginoon, lagi tayong manalangin, lagi tayong magbasa ng Bible, patuloy tayong mag-worship sa Panginoon, sumunod tayo sa salita niya, maging humble tayo, and yun nga, patuloy nga tayo na sumunod, mag-humble sa presence ng Panginoon. Yun, dito pa, sabi kasi dito, bakit yung puso kasi natin, sabi nga, bakit pinag-iingat ng Lord yung puso natin? Kasi sabi nga doon sa Proverbs 4, ipaalala ng Diyos sa palagahan natin ang karunungan, umiwas sa kasamaan at ingatan ang puso. Ang isang matalinong tao ay sinusunod ang gabay ng Diyos at nilalayuan ng masama. Ibig sabihin, yung Lord, si Father God, dito sa Proverbs 4, tinuturuan tayo umiwas sa kasamaan, umiwas sa ingatan natin yung puso. Bakit pinag-iingat yung puso? Kasi
ang puso nga natin is very deceitful nga. Nandiyan, masyado siya, ang puso natin is masyado yun nga, mapaglinlang, and dyan nagkakaroon ng battle. Sabi nga dun sa yung yung salita sa John 10:10, sabi, hindi na pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, pumatay at pumasok. Ako'y narito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Ibig sabihin, yung kaaway, 24 hours nakabantay sa atin. Ibig sabihin, lagi siyang nakabantay, lagi siyang para i-test tayo, tayo, guluhin, i-deceive, tayo. Kaya tayo, as a, bilang mananampalataya, umiwas tayo sa kasamaan, umiwas tayo sa wag tayo maging compromising. Tapos patuloy natin lakaran yung salita niya, iwasan natin. Kaya dito sa Proverbs sa Proverbs 4 na to, patuloy na sinasabi dito is yung sa Proverbs 4 verse 23, ingatan mo ang iyong puso higit sa lahat ng bagay sapagkat diyan nagmumula ang buhay. Yun nga, at ito yung sa 7 naman, ang karunungan ay pinakamahalaga, kahit sikapin mo magkaroon nito. Okay, dito sa Proverbs 4, yun nga sinasabi ko, isik natin yung wisdom, sikapin natin, paano natin sisik, through devotion, through the word of God, through silent time, i-meditate natin yung word niya, and doon ma-encounter natin yung salita ng Diyos. And napakaganda na isulat natin yung mga revelation. Sabi nga dito, yung salita ng Diyos, iukit mo ito sa isipan mo, sa puso mo, sabi nga. Kasi lahat ito dapat, yung word ng Lord is laging i-meditate natin sa lahat ng oras. Ano man ang ginagawa natin, nandiyan yung word of God na lagi nating i-meditate yun. Kahit anong oras natin, kahit ano man ang ginagawa natin, dapat lagi tayo nasa presence ng Panginoon. And yun nga, lumayo tayo sa mga bagay na alam nating magkakasala tayo. Yun lamang po. At maraming salamat po sa pakikinig. Tayo na po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, dahil sa Proverbs 40, nandito na tinuturo mo kung paano umiwas sa kasalanan, paano isik yung salita mo, paano magpakumbaba, paano sumunod, paano makinig, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na ikaw ang gumabay sa amin sa araw-araw, sa lahat ng aming mga plano, sa aming mga ginagawa sa araw-araw. Ikaw ang magpala sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng tinuro mo, sa presensya mo, Panginoon. Salamat po sa lahat, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba, Panginoon. Jesus, mighty name, Lord God. Amen and amen. Salamat po. Thank you.